Yon, welcome back to our YouTube channel mga ka-teamwork. Yan, isa na lang po mapagpalang araw ngayong araw ng Martes. Yan. Ngayon, for today's video, ang atin naman pong re-reviewin at ang atin ipapakitang basic tips and tutorial sa pag-setup ng NBR recorder. Yan, kagaya po na ipangako ko nung nakaraan po, nireview natin yung mga cameras. Tapos nireview natin yung XBR o DBR recorder. So ngayon naman po mga ka-teamworks, ang ipapakita ko po sa inyo at pakikilala ko po sa inyo ang NBR recorder ni Dahua brand. Yan, pakikita ko po sa inyo mga ka-teamworks yung ating re-reviewin. Ngayon po, ang re-reviewin po natin is yung 32 channel ng NBR recorder ni Dahua. Keep on watching lang sa ating video ngayon at pakikita ko po sa inyo kung anong setup ang gagawin natin dito. Tsaka kung ano yung laman o inclusion ng ating box ng DBR. Pero bagong lahat, intro, pasok! Ngayong araw ng Martes. Yan. NBR recorder. Yan. Kagaya po na ipangako ko nun. Ang ipapakita ko po sa inyo at pakikilala ko po sa inyo ang NBR. Keep on watching lang sa ating video ngayon. Ang box ng DBR. Pero bago lahat na NBR intro NBR recorder ni Dahua kasama niya. Pakikita ko po sa inyo sa mga ka-teamworks. Yan. NBR to HDD, ibig sabihin dalawang HDD ito, pwede nyo ilagay 39mm channel to HDD 63mm description dito sa gilid yung kanyang yan mga ka-teamworks, nakaset up na po yung ating NBR recorder. 32 channel yan, 1, 2, 3, 4 hanggang 32 channel. Tinatawag natin na backbone o sa labas po ng mga kilometers. Comment down below lang po kayo kung ano yung mga gusto nyong review. May iba-iba po kasi klase ng mga ito. Okay din to. Pero mas maganda pa rin talaga yung CBI ni Dahua. Ito gumagana pa. Pero natambak ka lang nguya dito kasi hindi po sila. Yan, what's up mga ka-teamwork? Gaya po ng aking sinabi kanina, ang re-reviewin po natin ngayon sa yung NBR recorder ni Dahua brand, yan, or network video recorder. Ipakikita ko po sa inyo yung laman ng box, yung mga inclusion na pag bumili po kayo, ano po yung mga nandoon sa loob ng box at kung gaano po kalaki yung NBR recorder o network video recorder ni Dahua brand. Yan, isa po to sa mga matataas na klase ng NBR recorder ni Dahua. Yan, pakita po sa inyo yung laman ng box. Ito po yung box niya. Yan, ito po yung laman, tinanggal ko na ho. Ito po yung box. Yan, ganyan po siya kalaki. So, sa gilid ng box, ayan, makikita po natin mga ka-teamworks, Dahua brand, Dahua technology, 32 channel, 2 HDD. Ang ibig sabihin po ng 2 HDD, kahit po dalawang hard disk po yung ilagay nyo, is pwede po kayo maglagay ng dalawang 8 terabyte para maging 16 terabyte yung storage, or pwede maglagay ng dalawang 4 terabyte para 8 terabyte yung kanyang storage. Yan, model number po DHI-NBR5232-4KS2. Isa po yan sa mga matataas na NBR recorder ni Dahua. Yan, weight niya ay 2.83 kg, size 433mm, 139mm by 363mm. Yan po yung kanyang size. So sa laman po ng box, pag bumili po nito at binuksan nyo, syempre ito po yung meron pa po siyang kasamang isang box. Nandito po nakalagay yung mga mouse. Yan, makikita ko po sa inyo yan, pero unahin muna natin si NBR. Ito po yung NBR recorder ni Dahua. Yan, 32 channel, napakalaki po. Sa harapan meron po siyang USB slot
Pwede pong lagyan ng USB backup, or pwede rin po dyan yung mouse nilalagay. Yan. Sa likod, mga ka-Teamworks, yan, sa likod ng NBR nyo, kung mapapansin nyo, hindi siya kagaya ng analog. Yan. Saan ba yung sample ng analog? Pakikita ko po sa inyo yung sample ng analog mamaya. Yan. Sa likod po, LAN adapter o LAN slot. Dito po nilalagay yung internet internet cable, yung LAN, yung naka-RJ45. At the same time, dito rin po babasahin yung mga IP camera nyo. Kung mapapansin nyo, walang slot yan, no? Meron po kasing NBR, mga ka-Teamworks. Halimbawa, 8 channel na NBR. Yan, meron po nito na 8 na nandito. So, direct po yun, or yun yung mga tinatawag na with built-in PoE, Power over Ethernet. Ito po kasi wala siyang built-in PoE. Kasi po, madalas to ginagamit sa mga high-rise building, farm, subdivision, o mga barangayan na almost 1 kilometer, 2 kilometer, or 3 kilometer, hanggang 5 kilometers, o mas mataas pa na kilometers na layo ng mga camera via fiber optic. Pwede po itong gamitin. Dito po sasalpak at babasahin. Kasi yung iba po na NBR, take note mga ka-Teamworks, marami po siyang ganyan sa likod. Nakabukod po yung para sa internet. Meron po siya dito na 8 ganyan na slot. Diyan po sasaksak yung IP camera 1, IP camera 2, IP camera 3, ganun. Ito po kasi iba. Dito po lahat babasahin yung mula IP camera 1 nyo hanggang IP camera 32 nyo. Kasi 32 channel po ito. So wala na po siyang slot dito na 32. Tapos sumunod po, meron tayong VGA output. Ito po pwede po yung isalpak sa mga PC monitor, yung naka VGA connector. Siyempre, mic out tsaka mic in. Yan po yung RCA connector o RCA cable, saksakan po. Siyempre, para mas maganda ang quality, meron po tayong HDMI output. Para po mas malinaw at mas lumabas yung visual ng mga IP camera. Kasi po ang IP camera is malilinaw na po ng sobra. Para mas makita nyo po ng malinaw, siyempre gumamit po kayo ng HDMI patungo sa inyong monitor. Kasi kung VGA lang po ang gagamitin nyo, hindi po ibibigay o hindi po nyo ma-appreciate yung tamang linaw ng mga IP camera nyo. So siyempre mas mainam HDMI. Siyempre meron din pong USB slot sa likod. Pwede rin po kayo maglagay ng external USB para pang-backup ng mga footage nyo. Yan. Ito po naman yung tinatawag na RS232. Dito po nilalagay yung RS232. Tsaka sa mga PTC na IP, pwede po maglagay po dito, mag-jack. Siyempre, DC 12 volts input. Yan, yung power adapter po ng DVR para po mapapower yung NVR at saka yung hard disk na dalawa sa loob. Siyempre, switch on, switch off. Yan, yan po yung likod ng ating NVR. Pakikita ko sa inyo yung difference. Ito po is IP. Yan, NVR, Network Video Recorder. Yung sample po nung analog nung nakaraan na ating nire-review mga ka-Teamworks, kung mapapansin nyo, yan po yung pinagkaiba nila. Si analog kasi, naka-BNC connector. Yan, ito po analog, 16 channel. Naka-BNC, camera 1, camera 2, camera 3, camera 4, camera 5, hanggang 16. Ayan po yung per slot, per camera. Sa NVR po, wala pong saksakan ng ganyan. LAN lang. Diretso po yan, papasok po yan, pwede kayong gumamit ng switch hub o yung mga tinatawag na mga pamparami ng LAN, switch hub, or PoE, yung tinatawag naman na power over Ethernet. Yan, mamaya pakikita ko rin sa inyo yung sample niya mga ka-Teamworks para po mas ma-visualize nyo yung itsura ng pamparami ng cable. Ito po, ginagamitan niya ng LAN. Iba-iba rin po klase ng LAN. Meron po tayo ditong standard LAN. Yan, RJ45, sinasaksak po yun dyan. Patungo ng camera naman yung kabilang dulo. Yan, keep on watching lang mga ka-Teamworks. Pakikita ko sa inyo mamaya yung sample niyan kapag natin. Pangalawa, ito po naman yung inclusion o yung mga connectors niya mga ka-Teamworks. Yan, bago po ko makalimutan yung sinasabi ko kanina mga ka-Teamworks. Yan, sa likod, kung yung sa analog nakita nyo nakaraan, isa lang po yung screw-on, isang hard disk lang po. Yan, ito po, dalawang hard disk po yung pwede natin ilagay dyan. Yan, dalawa. Nakikita ko po sa inyo mga ka-Teamworks. Kaya po yung kasama ng inclusion, mga ka-Teamworks, yan, ito po yung box. Pag binuksan nyo po, ito po yung mga kasama niya ng mga connectors. Yan. Yan. Siyempre,
power adapter. Yan, medyo mataas na po yung power adapter niya. Check natin yung volts para clarify. Yan, 240, 560 Hz, 1.5 amperes maximum, 12 volts. Yan mga ka-teamworks, gumamit na po siya ng gantong power adapter. Yan po, magkasama yan kasi dalawang hard disk na po yung paggaganahin niya. Meron din siyang libreng LAN cable para sa internet o para sa mga inyong PoE. Meron din siyang kasamang, syempre may kasama siyang mouse. Yan, ito mga ka-teamworks, brand new rin to, brand new rin po to, sealed po yan. Tinanggal ko lang po dun sa box para mapakita sa inyo yung sample mga ka-teamworks. Yan, may kasama po siyang mouse po yan para controller. At kung dun sa analog, dun nakarang review natin sa XBR mga ka-teamworks, sa IP ho, dalawa po yung kanyang HDD storage o yung pinaka memory. Ito po yung power SATA. Kung mapapansin nyo po, ito po yung nakakabit sa board, nakatusok na ganun. Ito naman yung papunta ng hard disk, kaya po dalawa na siya. Hard disk 1, hard disk 2, dalawa na po yan. Pero pwede rin po kayo gumamit ng isang hard disk dito kung gusto nyo. At kung wala na po kayong extra, pwede rin po kayo magkabit ng isang hard disk lang. Isaksak nyo lang po ng isa, yung isa okay lang po na nakahang yan. Dalawa na rin po yung kanyang SATA cable para sa storage o pagsasalin ng footage mula sa board papunta ng HDD. Yan po yung mga kasama niya sa box. Siyempre, mga screw ng hard disk. Yan, screw ng hard disk at saka po yung kanyang connectors or jumper para din sa mga PTC connector sa likod ng NBR o network video recorder. Siyempre, di mawawala yung stickers manual, HDD installation guide. Yan po, meron po kasama yan, pinaka-manual niya. Yan, HDD installation guide para po hindi ko kayo maligaw pa nag-i-install. Yan, kung makikita niyo po, ayan po mga ka-teamworks yung kanyang sample. Yan, kung paano po ilagay yung HDD. Yan po yung laman ng box. Ngayon, pakikita ko po sa inyo yung kanyang display visual at paano po i-connect yung IP camera. Yan mga ka-teamworks, upon watching lang mga ka-teamworks. Yon mga ka-teamworks, siya nga pala ito nga pala si Dahua PoE o Power over Ethernet Economical Switches. Yan, pakikita ko sa inyo rin po yung laman nito. Ito po yung ginagamit natin para po mag-one at a time lang po tayo ng cabling. Yan, pagbukas po natin ng box, yan, ito po yung tinatawag na PoE switch. Yan, dito po nanggagaling yung kuryente ng ating mga IP camera kung ayaw nyo gumamit ng power adapter. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, nandito na po yung mga saksakan mga ka-teamworks. Yan o. Yan. PoE 1 kung nakikita po sa ating camera, PoE 2 hanggang PoE 8. Yan, 8 slot po itong uplink. Yan mga ka-teamworks, gagamitin din po natin ito. Papakita ko po sa inyo kung ano po yung gamit ng isang PoE sa ating IP camera. Yan, keep on watching lang mga ka-teamworks, tuloy-tuloy lang po at hanggang sa dulo po tapusin natin yung video para sa ating review ng NBR recorder. Yan mga ka-teamworks, nakaset up na po yung ating NBR recorder o network video recorder. Yan po, nakikita po natin yung screen, 32 channel. Yan, 1, 2, 3, 4 hanggang 32 channel po mga ka-teamworks. Nakaset na rin po yung ating PoE switch. Yan, inon ko na rin po. Sinasaksak lang naman po yan sa saksakan. Saksak nyo lang po siya. Tapos syempre yung LAN cable, yan, naka-switch po tayo sa PoE 2 kasi dito ko lalagay mamaya yung IP camera sa PoE 1. Yan dito, ito nasa 2. Yung blue, kung makikita nyo mga ka-teamworks, papasok po yan ng ating NBR recorder. Yan, yung blue, papasok po ng ating NBR recorder papunta ng PoE switch. Yan. Bakit po nasa 2 ako? Kasi gagamit po tayo ka-teamworks ng another na LAN cable. Yan, kung mapapansin nyo po, RG45 Cat 6 outdoor na LAN cable. Ito po yung ginawa lang namin. Ginawa ko lang po ito mga ka-teamworks. Yan, kinarim ko lang po. Yan, para makita nyo po yung sample na kayang gawin lang. Hindi na po tayo bibili ng ready-made. Kumbaga, pwede po kayong maggawa ng naaayon dun sa layo ng inyong camera papunta ng ating PoE switch. Yan, saksak nyo lang po dito mga ka-teamworks sa PoE 1.
Yan, sa ating mga viewers, mga ka-teamworks, ito po ay IP series. Yan. Click nyo lang po dyan. Yan, ito po yung dulo. Yan. Siyempre, maglalagay po tayo ng sample camera, mga ka-teamworks. Ito po yung atin na nireview nung nakaraan, yung full color ni Dawa na IP series. IP, ano po siya? Yan. Tapos natin siya rito. Yan. Kung mapapansin nyo mga ka-teamworks, wala po siyang BNC connector. Yan. So, LAN din po yung kanyang socket. Wala po tayong ibang ikakabit dyan, maliban lang dito sa ating itim. Yan, yung kinabit natin na LAN na ginawa patungo ng PoE. Yan, sasalpak lang natin siya dito, mga ka-teamworks. Yan. Yeah. Salpak lang natin siya, mga ka-teamworks. Yan, make sure na tumunog yan, nakasaksak po, mga ka-teamworks. Yan lang po yung sinaksak natin. Wala po tayong sinaksak na iba pang DC. Yan, ito yung isang power niya. Ayan, mga ka-teamworks, wala pong power ha. LAN lang po yung ginamit natin, LAN lang. One at a time lang po yung cable. Wala po tayong ginamit na power. Yan, ito po kasing dalawang to. Pwede po kayong maghiwalay ng power. Yan, kung mapapansin nyo mga ka-teamworks, walang lumabas sa ating monitor. Hindi po yan kaagad lalabas dyan, mga ka-teamworks, hanggat hindi nyo po ikinocompig. Sa pakikita ko po sa inyo, mga ka-teamworks, kung paano po yung configuration nya sa ating NVR recorder. Yan. Medyo ilapit natin para makita nyo, mga ka-teamworks. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo, mga ka-teamworks, wala po lumabas na camera, pero nakakabit na po yung ating camera patungo ng PoE switch, tapos PoE, babasahin naman po ng kulay blue natin na LAN patungo ng NVR. Mga ka-teamworks, pwede kayong gumamit ng isang klase lang ng LAN ha. Kaya lang po ako ng color coding para po mas maintindihan nyo po yung daloy, yung kung saan papunta po yung mga LAN, para po mas maunawaan nyo. Meron pa po nga ako ditong pula, meron pa akong gray. Yan, iba-iba naman ang klase ng LAN cable. Pero kung halimbawa ang binili nyo po yung isang rolyo lang na black or isang rolyo na gray, pwede naman yun. Gumamit lang po ako ng color coding para po mas makita po ninyo kung saan papunta. Yung isang LAN papunta po ng ating camera, at yung blue na LAN papunta po ng NVR recorder. Yan. Pakikita ko po sa inyo, mga ka-teamworks, kung paano po ipabasa yung camera patungo ng NVR recorder o network video recorder, mga ka-teamworks. Yung pag-setup nitong DVR hindi ko na po pinakita sa video kasi same lang din po yun ng analog. Pag nagbuka siya ng bago, create lang kayo ng password. Yan, i-setup nyo lang yung network nya, yung DHCP at saka yung security question. Yan. Pero sa NVR, mga ka-teamworks, make sure po na yung password nyo uli ay hindi nyo po makakalimutan. Bakit po? Ang IP camera, mga ka-teamworks, ay nag-create din po ng password. So kapag binasa ng NVR natin yung camera, yun na rin po yung magiging password ng inyong IP camera. Kasi ang IP camera, mga ka-teamworks, ay nagkakaroon po at kailangan lagyan po ng kanilang IP address at kanyang password ng camera. So dito po sa NVR na gamit natin, yung kaninang pinakita ko is magandang NVR po to kasi hindi na po kayo mag-create ng isa-isa. Pwede nyo na pong basahin lahat. Halimbawa, punta po kayo kay right click, main menu, yan. Punta po kayo kay camera. Yan. Pag hindi nyo po nakita, lumabas po siya rito, binasa na po kagad yung camera, mga ka-teamworks. Pag hindi nyo po nakita dito yung IP address na yan na 192.168.2.4, ayan po yung private type at saka MAC address, serial number, device number, device name, yan po yung serial number nung camera na yan, nung camera na to, mga ka-teamworks. Yan po yung device number nya o yung serial number. Kapag hindi nyo po yung nakita rito, pwede po kayong mag-search device. Ito yung tinatawag na initializing. Yan, search device nyo lang, searching device. Babasahin nyo po kung saan lalabas. Or pwede, pagka kinilik nyo po yan, click nyo yung camera 1 na yan, pwede nyo po yung i-add doon sa ating port dito. Pinutin nyo yung add, lalabas po yan doon sa ating live.
So makikita nyo po yan. Pag wala po rin dito, pwedeng ganun mga ka-teamworks ha. Ulitin ko, right click, main menu. Punta kayo kay camera. Yan, kay camera. Yan, makikita nyo po dito yung ating IP address, yung kamerang binasa. Once na binasa po yan, yan o, yung IP address nya. Yun po yung, ayan, yun po yung password. Kung ano yung password ng NVR o Network Video Recorder, mga ka-teamworks. Yun po yung password ng inyong camera. Para sa pagre-reset po ng camera, mga ka-teamworks ha. Click nyo po yan. Tapos add nyo lang po. Yan. Na-add nyo na. Lumabas po siya rito sa baba. Yan. Nagkulay green na ho. Mapupunta na po yan dito sa channel 1. Ito na po yung camera, mga ka-teamworks. Nakita nyo, lumabas na ho. Yan. Meron pa po isang technique, mga ka-teamworks. Tanggalin natin yun. Main menu uli. Camera. Click natin yung D1. Tanggalin na, delete natin, mga ka-teamworks ha. So wala na ho siya rito uli. Wala na rin ho siya rito. Pwede ho kayo rumekta sa hologram. Halimbawa itong, masyado kasi malaki, tanggalin muna natin lahat. Babasa lang natin 1 to 8 lang kunyari. Yan, kunyari 8 channel lang yung ating NVR. Pwede kayo pumasok dito sa hologram. Itong plus sign. Yan. Click nyo yung plus sign. Ayan po yung IP address babasahin. Or pag wala yan dyan, pwede nyo pong i-search device uli. Hintayin nyo pong lumabas. Yan, lumabas uli yung IP. Click natin si IP. Click natin si add. Yon. Lumabas na po ang ating camera, mga ka-teamworks, oh. Yan. Yan po yung visual ng ating full color. Yan. Full color, day and night with built-in mic audio. Yan po yung ating sample ng camera. Napakalinaw, mga ka-teamworks. Ganun po ka-simple yung pagkakabit po niyan. Yan. Isang patunay, mga ka-teamworks. Camera. Gumagana. Ayan, kinakawayan ko. Nakikita nyo, mga ka-teamworks, kinakawayan ko. Yan. PoE, Power over Ethernet. Blue LAN cable patungo ng NVR para basahin yung camera. Black na LAN cable patungo ng ating camera. Wala po akong cell pack na power. Kaya po yun yung gamit ni PoE o Power over Ethernet. So yung LAN cable natin nagsusupply na rin ng kuryente via Ethernet. Ayan na po siya. So napaka basic po sa ating ibang pag-install. Yung nga lang sa pricing versus analog, medyo may kataasan lang po ng kaunti yung mga IP series compare dun sa analog. Yun po yung pinagkaiba nila. Syempre medyo pricey po yung mga IP camera compare natin dun sa mga analog na camera. Kasi po ito talagang malilinaw po. Tapos, ginagalaan pa natin siyang gamitan ng PO switch. Or pwede rin tayo, mga ka-teamworks, kung halimbawa malalapit lang naman, pwede kayong gumawa ng sarili nyong linya ng kuryente para masuplento yung DC. Yung nalagyan nyo ng DC, yung positive, negative, or yung ito yung sample ng DC, mga ka-teamworks. Yung nilabas ko rin sa ating video, yan, yung direct current, yan, yung DC connector na to, yan, para malagyan nyo ng yan. Tapos dito yung current power papatungo ng power supply o centralized power supply, pwede rin naman yon. Or either power adapter. Yan. Pwede po yan, yung mga gantong power adapter. Yan, power adapter. Pwede po yan kung may saksakan sa tabi ng camera, pwede rin naman yun kung wala kayong PoE. Tapos nakonekta naman sa switch hub yung LAN. Pwede yung mga diskarte, depende po sa diskarte ng kung ipipit nyo po yung gastos o yung inyong tinatawag na budget. Yan. Pero kung wala po at talagang gusto nyo po ng talagang tamang proseso o tamang pagkakabit po ng IP camera, mga ka-teamworks, yan po talaga yung tamang setup. Ang camera po natin naka PoE po, tapos NVR recorder, para po yung bandwidth din niya medyo nasasala. Kumbaga kung tawagin po sa mga barangayan o malalayong installation ng IP camera, ito po yung mga tinatawag na backbone, yung tinatawag na pure backbone. Kasi po si PoE po, binababa niya po yung bandwidth ng camera. Kasi po may, yung nga pa sinasabi ko, ang IP po hindi po basta-basta kinakabit. Siyempre dapat may reading din po ng ating mga tinatawag na IT. Yan, may mga IT kasi binabasa rin po yung ating bandwidth nito. Sample bandwidth, dito po makikita ang bandwidth, right click, main menu. Punta kayo kay camera, yan. Mga ka-teamworks, kung mapapansin nyo, yan o, remaining bandwidth, total bandwidth.
So ito po is 320.45 yung binabasa niya na remaining. Ayan po, remaining bandwidth. So yung total bandwidth niya po is 328.00 Mbps yung bandwidth. So napaka-unti pa lang ho nung nagagamit na bandwidth ng camera. Kasi po naka-PoE. Pero kung hindi po kayo naka-PoE, naka-switch hub lang kayo o naka-direct po kayo sa mga switch hub, tumataas po yung pagkuha ng bandwidth depende sa layo. Yan po. Depende po sa layo ng pagkakabitan nyo ng camera. Yan po yung isa sa mga technique na dapat binabasa natin yung bandwidth. Kasi baka mamaya magulat kayo mga ka-Teamworks. Sinunod nyo naman yung tamang pagkakabit pero hindi kayo gumamit ng PoE. Or ibig sabihin natin gumamit kayo ng PoE. Sobrang layo po nung kinabitan ninyo. Tapos hindi nyo na po na-compute yung layo nyo. Sabihin na natin na umabot po kayo ng 25 kilometers. Isang PoE lang po yung ginamit ninyo. So tataas po yung bandwidth nito. Kasi ang bandwidth po ay yung layo, yung range tinatakbo nung camera papunta sa Ethernet. So habang palayo ng palayo mga ka-Teamworks yung camera, palaki rin po ng palaki yung bandwidth ng isang camera ang kinakabit natin. So kailangan mag-compute po kayo ng bandwidth. Kasi magugulat kayo, 16 o 32 channel yung NBR nyo, pero bakit ayaw gumana nung iba? Ang napagana nyo lang is 8 o 4 na piraso lang. Kasi makikita nyo yan dito mga ka-Teamworks, pag ayaw gumana ng ganun, makikita nyo yan dito, over na po yung bandwidth nyo, hindi na po sila equal. At makikita nyo yan dito, hindi po kulay green yung status, kulay pula, mag-o-offline po yan, or hindi po babasahin yung IP address ng inyong camera. Ganun po kahektik magkabit ng IP camera. Compare mo sa analog na plug and play lang halos po yung pag-set up ng mga analog type na gantong DVR recorder mga ka-Teamworks. Yan, yun po yung pinagkaiba nila. Ito kasi kahit na 80 meters yung layo or 1 kilometer magbabayo via fiber optic ka, BNC pa rin yung i-connect mo, connect ka lang ng connect, babasahin na po yung camera, wala pong bandwidth na kinukompute. Ang importante lang po sa analog, ma-terminate ng maayos, mailatag ng maayos, walang tama yung mga cable, gagana po, magbibisual siya. Sa IP, yun po yung binabasihan, yung bandwidth. Kaya po yung iba tinatawag pure backbone. Kung tawagin po sa ating mga system integrator pag nag-i-install ng mga municipalities, barangayan, yan, malalayo, yun po may mga pure backbone na tinatawag. Ito po yung mga tinatawag na pure backbone. Kasi sa area po, halimbawa 25 kilometers na po yung layo ng mga camera, meron po dun sa labas ng mga poste, may makikita po kayo sa mga poste sa daanan na mayroong mga tinatawag na utility box or mga stainless box. Dun po sa loob ng box na yan, meron pong gantong PoE nakakabit. Nakasalpak po yan papunta ng camera, at yung isa naman nakasalpak uli patungo sa susunod po na poste na mayroon uling PoE switch hanggang makarating po siya ng NBR recorder. So gapang-gapang po yan mga ka-Teamworks. Yun po yung technique para bumaba po yung bandwidth at mabasa po ng NBR at makarating siya sa NBR at basahin yung camera. Yan po yung unting update sa atin dito regarding sa ating pag-set up mga ka-Teamworks ng IP. Yan, ang IP address nito mga ka-Teamworks is nakabase po dun sa pinabasa kong IP address po ng aming internet. Yan po mga ka-Teamworks, kita ba? Pakita ko sa inyo. Yan. Kung mapapansin nyo mga ka-Teamworks, yung IP address po nito is nakabase po ito sa ginamit kong internet. Yan, na PLDT 192.168.2.4. Kaya po laging to yan kasi po naka-router na po ako, naka-Asus. Naka-Asus na po ako na router. So syempre ang PLDT .1.1 eh. Ang PLDT is 192.168.1.1. Yung po yung default IP po ng PLDT. So naka-router na po ako, naka-Asus po kasi ako, naka-connect po kasi yung Wi-Fi ko sa Asus. Kaya po minodify ko po yung IP niya, naging 192.168.2.4. Siyempre hindi .2.1 po yung aking Asus na router. So ang camera 168.2.4 na po yung ating camera. Yan. So yan po yung ating camera na binabasa po nito. Tapos makikita nyo may username at meron din po tayong password. Yun po yung password nung camera. At yung password na to mga ka-Teamworks, yun din po yung password ng ating DVR recorder. Pag pinabasa nyo po yan, kahit po anong gawin ninyo, hindi po mababago yan mga ka-Teamworks. Yun po yung isa sa mga safety protocol ng ating IP
Ano pong gamit nun? Bakit po may password? Kapag mga ka-teamworks, itong camera na to ay ginamit nyo po sa ibang NBR, hindi po siya ganun kaagad babasahin. Example yung ginawa nyo, yung bahay nyo po, bumili kayo ng NBR, nasira po ito, nagpalit po kayo ng ibang NBR, tapos po yung password na nilagay nyo sa bago nyong NBR is iba po. Hindi na po yung kagaya ng password dito. Hindi po ito babasahin mga ka-teamworks ng NBR nyo kahit anong gawin nyo ron sa settings. So ang technique po rito, papasok po kayo dun sa internet niyo sa browser, papasukin nyo po yung IP address na to para ma-reset nyo po yung password na to, para po mabago nyo yung password nyo na yan. At kailangan pabasa nyo po siya uli sa bagong NBR na binili nyo at sa bagong password na nilagay nyo po sa NBR para po mabasa uli yung camera. Kasi kung ang password po nito ay yung luma, tapos ang password nyo sa bagong NBR is bago na po. Example, ang password po nito luma, ang password nito bago. Yun po yung password yung luma at saka bago. Hindi po yan magbubuo rito mga ka-teamworks. Kahit anong gawin nyo, hindi po siya babasahin. Kasi nga po, yung password hindi po parehas. So make sure po na panagpalit po kayo ng NBR, punta po kayo sa browser ninyo ng cellphone, pwede po yung cellphone, kung natatandaan nyo po. Kaya make sure dapat meron kayong note ng mga camera nyo o lagyan nyo ng sticker to yung camera nyo na nakasulat yung IP address nya. Yun po yung iba-browse nyo sa inyong internet browser. Yan. Pag pumunta ka sa internet browser, iba-browse yung po itong 192.168.2.4. Papasok po yan. Makikita nyo po yung mismong camera nyo. Tapos doon nyo po siya i-reset o tatanggalin yung password. Pag na-reset nyo siya, lagay nyo po yung bagong yung password. Siyempre, yung nilagay nyo rito, bago. Lagay nyo po yung bagong password, bago. Pag niload nyo siya rito, sa search device, lalabas na po siya rito. At may i-add nyo siya doon sa slot ng camera nyo. Yan. Pasensya na kayo mga ka-teamworks at medyo hindi tayo ganong kahusay magsalita, magpaliwanag. Pero sana po ay naintindihan ninyo kaunti yung aming basic tutorial lang regarding sa IP series, itong NBR recorder o network video recorder at ng IP camera. So makikita nyo po yung visual ng ating IP camera, napaka-pino po at napaka linaw. Yan, detalyado at nakikita pa po yung iba nating mga mirror type. So ulitin ko mga ka-teamworks, NBR recorder or network video recorder, PoE switch, PoE, Power over Ethernet, IP camera. So sa PoE, meron tayong blue LAN papunta po ng ating NBR. Meron tayong black LAN cable papunta ng camera at wala po tayong ginamit na kuryente. So anong papapower na po rito mga ka-teamworks? Si Power over Ethernet na po, si PoE. Pero pwede rin kayo gumamit mga ka-teamworks, kagaya na sinasabi ko kanina, pwede kayo gumamit kung halimbawa marami ho kayong LAN, gawa lang po kayo ng maraming LAN. Gumamit lang po ako ng color coding para po mapakita ko sa inyo yung sample nung takbo nung kung saan nakakonect yung LAN. Ano po? Yan. Yan. Sa mga nagtatanong mga ka-teamworks, kung paano po namin ginawa yung aming LAN. Yan, syempre unang-una gumamit po kami ng RJ45. RJ45 po, pass-through ang tawag dito. Yan. RJ45 po na plastic pass-through. Ibig sabihin ng pass-through is tagusan po. Yan, butas po. Tagusan po ito. At syempre, kung gagamit po kayo ng RJ45 na pass-through, make sure lang mga ka-teamworks na meron din po kayong pang-crimp na pass-through. Yan, yung mga pang-crimp na pass-through. Yan po yung kanyang code LQTK01. Yan po yung pangalan o code nitong Network Electronics Tools na pag inyong binili. Meron po nito sa Lazada. Sa Lazada, mga online sa Shopee po, meron po nito. Pwede po kayong bumili ng mga gato. Madali lang pong hanapin tong crimping tool na to. Yan, Network Electronics Network Tools. Madali lang pong hanapin to. Yan po yung code LQTK01. Pag magkikrim po kayo ng RJ45 na pass-through. Meron po kasing mga regular naman na nabibili o na RJ45 na regular, yung hindi po tagusan. Kaya po talagang tagusan to, lalabas po kasi dyan yung color coding, yung mga wire. Tapos puputulin po nung ating crimping tool. Yung regular naman kasi mga ka-teamworks, hindi po tatagos dito yung kable, tututok lang po doon sa may tanso, tapos ikikrimp na ho. Yun, meron din po regular. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo, kung saan kayo fit
gumamit ng RJ45, kami po mas recommendation namin o recommend po namin si pass-through. Kasi po wala po itong bitaw at talagang sulit po na hindi po siya mag-e-error, kumbaga gagana po siya. So ito po RJ45 tagusan o pass-through kung tawagin. Tapos crimping tool na pass-through LQTK01 po. Yan po yung aming ginagamit sa pag-determinate ng aming RJ45 o LAN. Yan, kung gaano kahaba po yung babaybayin na kailangan namin pag naglatag po kami ng RJ45. Yan. Yan mga ka-teamworks, ipapasilip ko na rin po sa inyo yung kaunting technique kapag po yung tinatawag natin na backbone o sa labas po ng mga kilometers na po yung binabaybay ng IP camera sa mga barangay. Yung mga nagbabaranggayan na nagpa-project po dyan, yan, ito po yung aming kinakabit. Yan. Ito po ay fiber optic device. Ito po yung fiber optic na media converter na aming gamit. Ito po yung standard lang, 100 by 100 lang po ito. Up to 25 km po yan mga ka-teamworks. Pero ito po ay hindi ito gigabit. Ito po ay 100 base lang po. Yung gigabit po kasi mga ka-teamworks isa 1000 base. So mas magandang gamitin po yung gigabit. Ito po kasi ginagamit lang namin to sa internet. Hindi po namin to ginagamit sa CCTV, bibihira po. Pero ayan po, dahil meron ako, papakita ko po sa inyo yung sample. Yan, ito po yung laman yan. Meron po siyang A and B. Pag bumili po kayo ng ganito mga ka-teamworks, pares po yan, dalawang box po yan, dalawa. Yan. A and B po yan. Ito pong sample ko. Yan mga ka-teamworks, medyo nalagyan kasi ng pandikit to eh. Yan. Yan o. 10 by 100 base lang po ito, TX. To 100 base FX. Ito po yung aming kadalasan na ginagamit sa aming fiber optic. Ito, ganito po yan. Pakikita ko sa inyo mga ka-teamworks ha. Tapos, gumagamit tayo mga ka-teamworks ng tinatawag na pigtail. Kadalasan po ng pigtail na to is dilaw. Yan. Ito naman maikli lang. Ito po yung fiber optic na pigtail. Yan. Dito po yan sinuswitch mga ka-teamworks sa fiber optic na to. Yan o. Sa TX. Yan. Siyempre, pumunta siya dun sa kaparis niya. Nimbawa, example mga ka-teamworks, ito yung nasa monitoring area. Tapos ito yung tatakbo na 1 kilometer. Ito po yung tatakbo 1 kilometer. A po ito, A. Yan po. Dito rin syempre, dito rin siya sa TX. Yan. Yan. Ito po yung nasa labas ng ating mga area. Kakabit po. Fiber to fiber na po yan. Ito pong blue na to is fiber optic po yan na pigtail. So kung mapapansin nyo mga ka-teamworks, A and B po yan. A and B. A and B. So dapat mga ka-teamworks, A and B. So A, ito yung sa camera. Itong B, papunta ng NBR. Yan, ganyan mga ka-teamworks. Tapos syempre, pagaganahin natin yung kanyang power. Magpa-power tayo mga ka-teamworks. Yun. Power. Milaw ba? Yun, milaw. Tapos sa kabila, magpa-power din tayo. Yeah. Yun. Milaw ba? Milaw. Yeah, mga ka-teamworks. Sample. Yung media converter A natin, milaw na po. Ito po yung fiber optic, yung kulay blue. Yan. Fiber optic patungo ng ating media converter B. Milaw. So ano pong gamit niya? Ang gagawin natin, itong camera po na to, syempre ito po barangay hall kunyari or pinaka base station yung tawag sa hotel o nasa 3rd floor o 44 floor. Itong RJ45 na to mga ka-teamworks na nakatusok dyan, dapat dito na siya papasok kay
media converter. Yan. Yeah. Mahirap talaga pag ikaw lang nagkakamera. Mag-isa ko lang. Yan. Yan mga teamworks. Sasalpak nyo lang po dyan sa ating iyon. Tanong, gumagana ba yung... Tapos yan. Tapos gagamit pa tayo ng isang POE dito. Isang POE. Isang LAN cable. Yan. Pasok dito. Tapos LAN. Yun, umilaw yung isa. Tingnan natin kung ating mapapagana ang ating sira yata itong sample ko ng fiber. Umiilaw. Yan, ganyan po yung sample ng ng ating pagpa-fiber optic. Medyo may problema, sira na po yata kasi itong fiber na to eh. Kinuha ko lang sample. Sa kabila kasi umiilaw na, dito ayaw umiilaw sa kabila. Bumibitaw yung IP niya. Bumibitaw. Binabasa pero ayaw lumabas. Add natin. Add. Yan. Hindi siya binabasa. Yan. Medyo may problema yung ating fiber na to. So, ulitin ko lang sa susunod mga ka-teamworks, kapag meron na akong extra na pigtail. Wala po kasi dito yung extra ko nasa sasakyan. Yun. Ganyan lang po target. From nasa 1 kilometer, ito barangay hall. Ito nasa 1 kilometer distance. Yan po, camera. Yan o. RG45 lang. Patungo rito sa ating media converter A. Babato ng fiber optic sa media converter B na nasa barangay hall. Tapos RG45 papunta ng switch hub. Switch hub or yung PoE, power over Ethernet, naka-intact sa ating NVR recorder. Yan lang po yung unting setup ng ating NVR pagka nasa labas o malayo po yung inyong latagan. Yung mga nagbabaranggayan dyan, make sure lang po na yung gamit po natin na media converter is gigabit, yung 100 by 1000 po na base. Ito po kasi is generic lang po ito. Ito pong netlink na to is generic lang po ito. Ginagamit lang po namin to pang internet. So pinang-testing ko lang po para ma-demo ko sa inyo yung sample ng pagkakasunod-sunod ng hookup natin gagamitin o tinatawag na backbone setup. Yan mga ka-teamworks, sana po yung meron kayong unting napulot na basic tips sa ating tutorial ngayon. Yan, maraming salamat po mga ka-teamworks sa mga nanood. Paki-subscribe na rin po ang aming YouTube channel at paki-click na rin po yung notification bell sa baba para lagi kong updated sa aming mga ilalabas na tutorial at ang ating pag-aaralan. Yan po, comment down below lang po kayo kung ano yung mga gusto nyong review natin o ipaturo sa amin, baka sakaling matulungan po namin kayo. May iba-iba po kasi klase ng mga CCTV or mga video recorder. Yan, ito kaganito IP. Yan. Meron tayong analog. Yan, pakita ko na rin sa inyo, nandito na rin tayo mga teamworks. Yan, iba-iba po kasi ito Dawa brand. Ito Vortex. Ito Oko. Iba-iba yung mga pangalan. Meron din pong Ruber. Yan, si Ruber po ay CBI din to. Pero mas maganda pa rin talaga yung CBI ni Dawa. Yan, ito yung mga sample ng mga DVR recorders. Lahat po to gumagana pa. Pero natambak na lang ngayon dito kasi hindi po sila ganong nabibili. So syempre doon tayo sa latest na may mga bagong may mga bagong features. Ito kasi mga limited lang po yung kanilang kakayahan. Record footage na re-record naman po. Pero yung may mga bago na auto human and vehicle tracking, yan kagaya po ng ating nakikita rito mga ka-teamworks. Yan
Nakikita niyo po natatrack yung tao. Yan, natatrack po yung tao, natatrack po yung sasakyan. Yan po, natatrack silang lahat na gumagalaw. Yan po kasi yung bago ni Dawa na WizSense, na may auto human and vehicle tracking. Itong mga luma na to, yung mga brand na yan, mga ka-Teamworks, wala po sila kasing ganun. Meron lang to motion detection, tapos record na lang po. Birin mo, ang dami po ditong stock sa office namin ng mga lumang klase. Mga matataas pa po yan ng 16 channel pa po itong mga to. 16 channel, 8 channel, tsaka 32 channel ata itong mga luma. Yon. Thank you mga ka-Teamworks. Yon mga ka-Teamworks, bago ko po tapusin ang video namin for today, yan, nais ko lang po magpasalamat sa lahat ng ating viewers at sa ating lahat ng subscriber na lagi pong nakasuporta sa ating mga videos at tsaka ina-upload. Yan, at big shoutout po sa ating mga subscriber na lagi po nagko-comment yan. Shoutout po kay Joker Official, kay Roman Rapido, yan, from Tondo, Manila, Batang Pandago. Pandago ba to? Tama ba to, sir? At shoutout din po kay Sir Nads Dado. Yan, maraming salamat po sa inyong laging panonood. Shoutout din po kay Merilisa Pornela, yan, pinsan ko from San Pedro, Laguna. Yan, shoutout sa iyo, Insan. God bless, ingat ka palagi. At shoutout din kay Sir Samal Hub TV, yan, from Davao. Yan, si Sir Samal, nakausap ko yan kanina. At yung iba pa nating mga subscriber, naka-PM po natin kanina yan sa ating Facebook page. Yan, maraming salamat po sa inyo, sir, sa pagtangkilik ng aking mga videos na ginagawa at aking ina-upload sa aking YouTube channel. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy nyo pong suportahan sana ang aking YouTube channel. At patuloy po kayong mag-comment kung may mga katanungan po kayo. At pwede nyo rin po akong i-PM, kagaya po ng ating mga ibang subscriber na nakakausap. Pwede nyo po akong i-PM kami, yung buong staff ng Teamworks CCTV Trading, sa aming Facebook page po ng Teamworks CCTV Trading. Yan. God bless po sa inyong lahat at pagpalaya pa po kayo ng Panginoon Diyos. Yan. Yun lang po. Maraming salamat. Ingat po palagi. God